Naitanong mo na ba sa sarili mo, hanggang kailan na lang ba ang ating mundo? Sa gitna ng mga digmaan, sakit at kawalan ng katiyakan, marami ang natatakot sa mga hinaharap. Pero alam mo na kung nananalig ka kay Kristo, ang katapusan ng mundo ay hindi isang trahedya, kung hindi ito isang tagumpay sa ating mga mananampalataya. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pinaka-inaabangang sandali ng kasaysayan, ang muling pagparito ng Hari o ng ating Panginoon. Both Christians and non-Christians are still waiting. Noong unang pagparito ni Jesus, siya ay pumarito bilang isang sanggol sa sabsaban, ang kordero ng Diyos na inalay ang buhay para sa ating mga kasalanan. Pero ang kanyang ikalawang pagbabalik, hindi ito isang sanggol. Ayon sa Revelation o pahayag 11 at 11, at nakita kong nagbukas ang langit, at narito ang isang kabayong puti, at ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo, at ang katuwiran ay humahatol siya sa pakikipagbaka. Ito ang katapusan ng pangako ng Diyos. Hindi siya hihinto sa krus. Siya ay babalik bilang manunupil at hari. Kaya meron akong tatlong bagay na i-share sa inyo sa araw na ito. Una, ang katangian ng pagbabalik ni Jesus. Ang sabi po doon, tapat at totoo. Hindi tulad ng mga pinuno sa mundong ito ngayon. Madalas, ang kanilang mga pangako ay hindi natutupad. Pero si Jesus, ang tawag niya, tapat at totoo. Kung nangako siyang babalik, siya ay tunay na babalik. Gagawin niya ito. Ang kanyang pagbabalik ay hindi tago, kundi ito isang hayag at makikita ng lahat ng mga mata. Pangalawa, ang katuwiran ng kanyang paghatol. Sinabi ng verse na siya ay humahatol sa katuwiran. Sa mundo ng puno ng korupsyon at hindi patas na hustisya, ang pagbabalik ni Jesus ay ang pagtutupad ng lahat ng mga mali. Parurusahanin niya ang mga makasalanan at bibigyan ng gantimpala ang may mga taong may katapatan. Panghuli at pangatlo, ang ganap na tagumpay. Ang kabayong puti na nasa verse ay simbolo ng tagumpay sa digmaan. Noong unang panahon, ang mga Romanong general ay sumasakay sa puting kabayo matapos manalo sa mga digmaan. Ang pagbabalik ni Jesus ay ang huling tuldok sa kasaysayan, kamatayan at sa kapangyarihan ng kanyang kaaway. Kaya ano ibig sabihin nito sa atin ngayon bilang mga mananampalataya, lalong na sa panahon natin ngayon? Una, huwag tayong matakot. Ang ikalawang pagparito ni Jesus ay hindi banta sa atin. Ito ay isang malaking pag-asa nating mga mananampalataya. Huwag tayong matakot. Pangalawa, mamuhay ng may layunin at katapatan. Mamuhay ng layunin at may katapatan. Dahil alam natin na babalik ang hari, gamitin natin ang ating oras sa mga bagay na may halagang pangwalang hanggan. At ang tanong ang pangatlo ay maging handa sa kanyang pagbabalik. Ang tanong, hindi kailan. Huwag natin itanongin kung kailan. Ang tanong, handa ka na ba? Kapag dumating siya, anong dadatnan niya sa buhay mo? Kaibigan, ang hari ay darating. Sure na sure po yun. Pero bago siya dumating bilang hukom, siya po muna ay pumarito bilang isang tagapagligtas. At hindi pa siya dumarating, ino-offer niya pa rin po yung kaligtasan. Ang dugong dumanak sa krus, sapat na para linisin ka sa iyong kasalanan upang maging handa ka sa kanyang pagdating. Alam niyo po, tanging niya lang gawin ay tanggapin si Jesus bilang inyong sariling tagapagligtas. Kaya, huwag niyo na pong sayangin ang pagkakataon ito. I-comment niyo po yung Maranatha. It means, come Lord Jesus, kung ready ka na. Pero kung hindi pa, simulan mo muna po, gawin niyo po muna ang pagtanggap sa ating Panginoon. Magandang araw po.